Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na official pages sa ating Facebook page at sa YouTube channel. I-type lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat na relief goods para tugunan ang relief efforts sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Opong. Sinabi ni Social Welfare Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na may 2.5 milyong family food packs ang nakapreposesyon sa may 1,000 warehouses sa buong bansa. Aniya kabilang sa stockpile ang preposition family food packs sa Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon Region at Metro Manila. Maliban sa mga regular boxes ng family food packs, nakahanda rin ang mga ready-to-eat food sa mga DSWD hub at storing facilities na pangangasiwaan ng Philippine Ports Authority. Doon po sa mga lugar na tatamaan ni Bagyong Opong, particularly Region 8, meron po kaming nakapreposition na 157,295 family food packs. Sabi rin po ng Pag-asa, tatama rin si Bagyong Opong sa Bicol Region. You can see now we have close to 200,000 family food packs prepositioned in that area. In Calabarzon, we have more than 160,000 family food packs prepositioned in that area. And dito po sa National Capital Region, na syempre uulanin din po, meron kaming mahigit 300,000 family food packs. Si Social Welfare Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mayroong 124 na milyong piso na halaga ng gamot at medical supplies ang Department of Health o DOH para sa mga naapektuhan ng bagyong Opong. Sa isang panayam, sinabi ni Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na sapat at nakapreposisyon ang gamot at medical supplies sa mga lokal na pamahalaan. Anya, sa ngayon nakataas ang Code White Alert sa mga ospital sa bansa. Meron na ho tayong mga gamot na naka-preposition na sa lahat po ng ating mga tinatawag na Centers for Health Development at hindi lamang po doon, nagbaba na rin tayo ng mga gamot sa ating mga LGU. Kung kakailanganin po ay meron pang nasa humigit kumulang 124 million pesos worth of medicines and other health supplies po na nasa ibang karatig lugar ng ating bansa. Si Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mula pa rin sa Department of Health na nanatiling nasa ilalim ng Code White Alert ang Department of Health sa NCR dahil sa bagyong Opong. Kasabay nito tuloy-tuloy ang serbisyo medikal ng DOH sa 137 evacuation sites sa Metro Manila nitong Sabado. Ayon sa DOH, nakahanda ang lahat ng DOH hospital at health facilities sa rehiyon na magbigay ng serbisyo sa mga pasyente. Nagbibigay at nakahanda din ang mga gamot at serbisyo sa mga evacuation center kabilang na ang mga sumusunod. Mga gamot
tulad ng maintenance, medicines, antibiotics at doxycycline. Naka-standby na medical nutrition at WASH teams, pagde-deploy ng human resources para sa kalusugan, tuloy-tuloy na koordinasyon sa Health Emergency Management Unit ng rehiyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mahigit 689,400 consumer connections ang patuloy na isinasa ilalim sa restoration efforts ng National Electrification Administration o NEA matapos ang pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Batay sa pinakahuling ulat, nag-deploy ang Task Force kapatid team ng NEA Disaster Risk Reduction and Management Department sa lalawigan ng Ilocos Norte upang tumulong sa pagsasaayos ng serbisyo ng Ilocos Norte Electric Cooperative o INEC. Ayon sa NEA, binubuo ang task force kapatid ng 37 personnel sa iba't ibang electric cooperative gaya ng Panelco 1 at 3, Senpelco, Iseco at Luelco. Magpapadala rin ang NEA ng task force team sa Bicol Region upang asistehan ang Maselco sa Masbate at Tiselco sa Ticao Island na hanggang ngayon ay nakararanas pa rin ng total blackout. Hanggang Sabado, may 32 electric cooperative pa ang nakararanas ng operational disruptions dulot ng habagat, bagyong Nando at Opong. Tumaas din sa 14.9 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga pasilidad ng mga apektadong electric cooperative. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakabantay pa rin ang Philippine Army sa mga lugar na apektado ng hagupit ng bagyong Opong. Iginiit ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, aktibo at nakadeploy sa mga lugar na dinaanan ng bagyong Opong ang 149 na disaster response team na binuo nila. Katubas ito ng halos 2,000 personnel mula sa kasalukuyang miyembro ng Kasundaluan, Reserve Force at miyembro ng Active Auxiliary ng 8th at 9th Infantry Division. Tiniyak din ni Damaala na hasa sa humanitarian at disaster response sa mga dineploy na team na bukod sa search and rescue operations, kaya ding magbigay ng mobility at paunang medical services. Dagdag pa ng Army spokesperson, hindi rin nila pinapabayaan ang usapin sa seguridad at posibleng samantalahin ng natitira pang miyembro ng CPP-NPA. Yung mga limited na mga areas lang, gaya dito sa area ng Samar, dito sa area ng 17th Infantry Division na nagkandak ng preemptive evacuation. And sa ngayon, ang ating mga personnel ay nakaantabay kasama yung mga municipal disaster response units and other national government agencies. May naka-alert tayong teams from the 525th Engineer Combat Battalion as well as yung personnel dito sa headquarters ng Philippine Army. Si Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ang lahat ng resources ng pamahalaan para matulungan ang mga naapektuhan ni Opong, inihahanda na ng Philippine National Police sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang humanitarian assistance teams na ipadadala para sa post-disaster response sa Masbate at iba pang lugar na nasalanta ng bagyo. Ayon kay Police Lieutenant General Nartates, magmomobilisa ang police regional offices sa apektadong rehiyon sa pakikipagtulungan sa concerned local government units para sa magiging deployment nito. Prioridad sa ngayon ng Masbate na pinakaapektado at tinamaan ng bagyong Opong. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan. Libu-libong individual ang kinailangang lumikas habang daan-daang pamilya naman ang lubhang naapektuhan ng bagyo na may dalang malalakas na hangin at mga pag-ulan na nakapinsala sa kanilang tahanan at kabuhayan. Sa pagtataya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabuuang 2,026,246 na mga individual o katumbas ng 520,165 na mga pamilya ang naapektuhan ng bagyong Opong sa 15 rehiyon
57 lalawigan, 504 na syudad o munisipalidad at 4,219 na mga barangay. Kahapon, inatasan din ni Police Lieutenant General Nartates ang mga pulis na tumulong sa road clearing operations para matiyak na mabilis na maihahatid ang relief goods at iba pang tulong mula sa national government. Pinagsusumite rin ang assessment report sa mga police commander para magkaroon ng ideya ang PNP sa sitwasyon ng mga ito sa ground at maibigay ang kinakailangang tulong o responde sa kanila. Laman ng assessment report ang pinsala sa PNP offices, assets at personnel. Iniutos din ni Police Lieutenant General sa mga tauhan ng PNP na patuloy na magbigay ng tulong sa pakikipag-ugnayan sa lokal na mga pamahalaan, iba pang government agencies at sa pagtitiyak ng kaligtasan sa mga evacuation center. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama ang mga local chief executives at iba pang lead agencies ng lalawigan ng Masbate ang koordinasyon at assessment meeting na isinagawa sa PDRRMO Building, Masbate City. At layunin na naturang pagtitipon na masuri ng wasto ang lawak ng pinsalang idinulot ni Bagyong Opong sa lalawigan, gayon din ang matukoy at matugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Tiniyak ni Secretary Gatchalian sa mga local chief executives na magkakaloob ang DSWD na mahigit 106 o 40,000 family food packs alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaugnay nito, inaasahan ding personal na bibisita ang kalihim sa mga internally displaced individuals sa iba't ibang evacuation centers upang mamahagi ng food packs kasama si DSWD Regional Director Norman Laurio at iba pang opisyal ng ahensya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakapagpreposisyon ng Department of Agriculture ng binhi ng palay at mais at high-value crops na ipapamahagi sa mga apektadong magsasaka, ganun din ang fingerlings para naman sa mga nasa sektor ng pangisdaan. Handa ang gamot at biologics para sa mga alagang hayop at poultry. Handa na rin ang alokasyon ng pondo para sa insurance at pautang sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation at ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC para sa mga pananim na napinsala. Nakipag-ugnay na rin tayo sa NFA para maglaan ng mga enough stock, more than 2 million bags na nakalaan para doon sa mga posibleng apektuhan para sa ating mga lokal na pamahalaan at other relief agencies natin. And of course, yung ongoing na rin doon sa bandang norte, yung validation para doon sa insurance indemnification natin at availability ng ating survival and recovery loan packages. Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Lumabo na sa 1.38 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ng mga bagyong Mirasol, Nando at Opong. Batay ito sa pinakahuling assessment ng mga regional offices ng Department of Agriculture o DA sa mga rehiyon ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Kabilang sa mga nasirang produkto ang palay, mais, high-value crops, mga alagang hayop, manok at maging ang mga pasilidad at infrastrukturang pag-agrikultura. Ayon sa DA, tinatayang nasa 47,723 na ektarya ng lupang agrikultural at 55,595 na mga magsasaka ang apektado. Umabot na rin sa 109,997 metric tons ng produktong agrikultural ang nasira at hindi na mapapakinabangan. Inaasahan pa madadagdagan ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa mga apektadong rehiyon habang nagpapatuloy pa ang assessment at validation.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Sabado ang distribusyon ng iba't ibang tulong sa mga komunidad na apektado ng dumaang mga bagyo sa probinsya ng Cagayan. Sinaksihan ng Pangulo at ng Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang ceremonial turnover ng DA farm inputs tulad ng mga binhi, pataba at Rice Farmers Financial Assistance o RFFA na nagkakahalaga ng 7,000 piso sa kada benepisyaryo. Sumama rin ang Pangulo sa pamimigay ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ng food packs at cash assistance na nagkakahalaga ng 10,000 pesos bawat apektadong residente. Sa kaniyang mensahe, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang mga opisyal ng pamahalaan ay tagapangalaga lamang ng pera ng taumbayan at tungkulin nilang isauli o ipamahagi ito lalo na sa mga nangangailangan. Nandito po kami upang mabigyan ng tulong ang ating mga magsasaka na tinamaan ng bagyong Nando. Titiyakin po natin na hindi na po mauulit yung ating nakita. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo, hindi namin pera ito, pera ninyo na ibinahagi ninyo sa mga opisyal ng pamahalaan. Kami po ay kung tawagan ay custodian lang, tigabantay lang kami sa pera ninyo. Hindi dapat hindi amin 'yan, sa inyo pa rin 'yan. Pero sa amin ang responsibilidad, ang katungkulan na tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda, para pagandahin po ang buhay ng ating mga kababayan, para pagandahin po maging mas maginhawa ang buhay ng inyong mga pamilya, para po sa pagpaganda at pag-usbong ng ating ginagawa na ibinubuo ng bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Para sa aking kilos, pampanguluhan pa rin, binisita ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa lungsod ng Batak upang tingnan ang sitwasyon ng ospital at i-assess ang implementasyon ng zero balance billing sa naturang ospital. 6 na taon nang ipinatutupad ang zero balance billing sa naturang lugar. Sa kasalukuyan, nasa 42,000 ang naging benepisyaryo. Katumbas ito ng 1.4 billion pesos na pondo na nai-allot sa programa. Maliban sa mga taga Ilocos Norte, nagpapagamot din sa naturang ospital ang mga pasyente mula Ilocos Sur, Cagayan, Apayao at iba pang kalabit probinsya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ibang balita, kinumpirma ni Mayor Benjamin Magalong na nagbitiw na siya bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure epektibo kahapon, Setyembre 26. Ayon kay Magalong, ito ay para maprotektahan ang integridad ng komisyon. Ginawa ang pagbitiw sa pwesto matapos ang pahayag na pinag-aaralan ng legal team ng pamahalaan kung hindi makukompromiso ang ICI at kung walang paglabag sa batas ang pagiging bahagi ni Magalong sa komisyon. Nilinaw ni Magalong na walang conflict of interest ang pagiging alkalde niya ng Baguio ang papel sa ICI. Pero pinili niya na lang magbitiw sa gitna ng pagdududa para matiyak na maprotektahan ang integridad ng ICI na nag-iimbestiga sa anomalya sa flood control project. Sinabi ni Magalong na bahagi man siya ng ICI o hindi, ay tuloy pa rin ang krusada laban sa korupsyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Muli nagtungo sa Department of Justice si Sara at Curly Descaya
para sa pagpapatuloy ng evaluation ng kanilang mga testimonya kaugnay sa anomalya sa flood control project. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crespin Remulla, kailangan nilang mag-overtime para mapag-aralan ang lahat ng salaysay at ebidensya na isinisiwalat ng mag-asawang Diskaya. Sa ngayon, testimonya at dokumento ng mag-asawang Diskaya ang inaasikaso ng DOJ, ngunit darating ang panahon na pati ang mga devices ay kanila na ring susuriin. Dapat aniya makita nila ang lahat dahil ayon kay Remulla, posible itong biggest corruption issue sa Philippine history. Sinabi pa ni Remulla na hindi sapat ang testimonya lang at kailangan pa ng iba pang bagay na susuporta dito. Sa Lunes, inaasahang babalik muli ang mag-asawang Diskaya sa DOJ para sa pagpapatuloy ng evaluation ng kanilang mga salaysay at ebidensya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang regional news sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with
chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programa Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pamamahagi ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyong Nando sa lalawigan ng Cagayan. Si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw sa report. Napopulwan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ipangyadeto funta pamilya minakosecha Andre Makisesera nga naapektaran tabadyo nga Nando ta probinsya ng Cagayan. Igay maturo 3,000 nga nedanan tatagi 10,000 da, 2,533 tao evacuees, maturo 500 nga minakosecha Andre Makisesera, igagapa imaturo sa 6,000 nga nedanan ta mausata pakosecha. Ipangyawad na taufon ay nakwata Gonzaga, Cagayan. Tamensay na Presidente, ipagangay na ta Cagayan ay tapeno masitano ani kondisyon na Cagayan o mabalin super typhoon Nando, masitano ani baga ikawagad Andre manghihangay insigida ta kawagan na napektaran ta badyo. Ta apekto na badyo ta agrikultura ni kagina Presidente nga planawanda no kunasinga ulyan itsyempo na pakosecha na ari maapektaran irano tiyempo badyo. Nagkaginapaga, kadgawan nga na gobyerno umeuya tapeno nga makaadap inasyon ta pangulina tiyempo ira. Yato ni balita nagafuta syudad na Tugigaraw yaw si Dina Todaw Villacampa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Department of Agriculture nagbabala sa mga local government units na huwag pumasok sa kasunduan sa Mura Countryside Foundation sa mga proyektong nasa ilalim ng Philippine Rural Development Program. Magbabalita si Joseph Cabanas ng RP Baguio. Naingat ang naglibakan ti Department of Agriculture Philippine Rural Development Project nga adda ti inoteresarda a grupo wenno individual amang i-representar iti pan nakaipatungpal dagiti na dumaduma a proyekto. Sigon iti Department of Agriculture amin nga opisyal nga aktibidad para iti Philippine Rural Development Project ket adaan koordinasyon iti National Project Coordination Office. Itala ang nabiit na ipadamag nga agliklik mo ti grupo a Mura Countryside Development Foundation Incorporated kadagiti lokal a gobyerno iti Bicol, Ciudad ti Baguio ken Laguna tapno mapapartak ti proseso dagiti proyekto ti PRDP. Sigun iti grupo adda iti suporta ni Department of Agriculture Assistant Secretary Unicols Manalo ti aramidanda a panagproseso. No pay kasta saan analawag no adda ti kasukat na agatad ti maikarkari a panang papartak iti proseso kadagiti proyekto ti PRDP. Manipo ditoy Radyo Pilipinas Baguio. Siyak ni Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinsala sa distribution line sa Masbate dahil sa bagyong Ompong, pumalo sa 40% ayon sa Masalco. Si Rosie Nieva ng RP Virac sa balita.
Kinakalkulong maabot sa 40% kan distribution lines sa coverage area kan Masbate Electric Cooperative ang nadanyaran makalihis naman lamasaan bagyong Upong. Sa ngunyan padago subot ang pag-irahay kan mga distribution lines na nakatuon muna sa Masbate City kung sa in target na maibuelta ang kuryente sa loob nin sarong simana. Para naman sa iba pang apektadong lugar, pwede subuot na mag-abot nin hasta sa 30 aldaw ang restoration, depende sa hewas kan danyos. Aminado naman ang kooperatiba na padipisilan ang kabilugang pagsusuri huli sa mga baradong tinampo asin problema sa komunikasyon. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Local Government Unit o LGU Carmen Bohol ipinagpaliban ang pagpapatupad ng entrance fee increase sa Chocolate Hills Complex. Detalye mula kay Jessa Agua Ilana ng RP Cebu. Nahukman sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Carmen, lalawigan sa Bohol, nga dili una ipatuman ang una nang gianunsyo nga pagsaka sa pulta sa mga turista nga buot mo sinati sa kaanindot sa Chocolate Hills. Pinaagi sa usa ka suwat pinirmahan ni Carmen Bohol Mayor Conchita Toribio de los Reyes ngadto kang Bohol Governor Erico Aristito Lumentado gibaybaw sa lungsod nga magpabilin ang naandan nga entrance fee niini inay nga musaka sugod karong Oktubre 1 tuig 2025. Gipugnan matod pa sa mayor ang implementasyon sa Ordinance No. 27 Series of 2023 tungod sa panawagan sa publiko lakip ang anaas sa sektor sa turismo. Kahinumduman usab nga una nang mihangyo si Gobernador Aumentado ngadto sa LGU Carmen nga dili una niini ipatuman isip tubag sa hagit sa gidaghanon sa tourist arrivals sa Bohol ning uwahi. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Macallan Bridge sa Sebaste Antique na nanatiling impassable. Magulat si Hope Torrechante ng RP Iloilo. Nagapabiling nga impossible o kung hindi maagyan sa tanan nga klase sang salakyan ng Bacallan Bridge sa Sebaste Antique bangod sang structural damage. Suno kay Engineer Godwin Ledesma sang Regional Equipment Management Division sa Department of Public Works and Highways, ginahanda na sang ahensyang pag-install sang Bailey Bridge bilang temporaryo nga solusyon agud mabalik ang konektibidad samtang ang Taytay igapaidalom sa full repair. Sa karon ginapadasig naman sang PDRRMO ang koordinasyon agud mapadasig man ang installation para sa mga commuters. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Coast Guard Davao Region irerekomenda ang pagbibigay ng ayuda sa mangingisda para hindi pumalaot tuwing may masamang panahon. Narito ang report ni Armando Feniquito ng RP Davao. Irekomenda sa Coast Guard District Southeastern Mindanao kod Coast Guard Davao Region ngadto sa Department of Social Welfare and Development 11 nga hatagan og ayuda ang mga mananagat ilabi na kung dunay daot na panahon sa pakiginabi kang Coast Guard Davao Region Commander Commodore Philip Soria na kini ang ilahang nakita pamagi nga dili na mulawig sa kadagatan ang mga mananagat panahon nga dunay bagyo o kusog nga hangin nga delikado para sa ilaha. Nagugat ang maong rekomendasyon human nga sunod-sunod nga nangawala ang 8 ka mananagat sa Davao Oriental sukad pa sa milamayng bulan. Gisaysay sa opisyal nga ang mga nawalang mananagat ng isda matod pa bisan gadaot ang panahon aron dunay kita. Busa makipag-alayo na sila sa DSWD-11 ingon man sa lokal nga mga gobyerno aron nga dili na mo risgo ang mga mananagat nga mangisda bisan sa delikadong panahon. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lanao del Sur nakiisa sa pagunita ng World Pharmacist Day. Magbabalita si Alwidad Bashir ng RP Iligan.
Niyang pa daintero Lanao del Sur ko kapag selebrita sa giyang kaiya World Pharmacist Day. Ipamagay niya sala-sala kumabang sa tano ang mga pharmacist sa intero Aranao badilaboron sumabang sa tano ro na gumagalbak sa ingad. Ay doon na malamya guluan para sa giyang kaiya event na giyang kaiya Provincial Government of Lanao del Sur. Makaukit sa aktibo a opisina a Provincial Health Office ang taka-PHO. Barang-barang nga activity sa matatago ko programa ay niriparado umabang sa tanong sa PHO para sa giyang kaya pagselebrita sa World Pharmacist Day. A pinikilay niyan so kalayarga o mga pharmacist ano ko kapag usur, ako kapakaslang tanong sa maliwanag ay isa ingad. Badilaboron ko bityara akamubulawasan anta ka health and medical needs. Ayam ya beloyo to at nimiran na Think Health, Think Pharmacist. Sirisinia lecture ang makapupong ko pitibarangan ng mga batintika ng mga bangsa tano ang mga pharmacist. Yabugan sa oras para mi-discuss sa mga sastanggungan umanisa a pharmacist, mi pantag ko public health, matito ka pamulong anta ka medication management, ago ka pagalima ko mga pasyente, o di na sumutuan niran sa proper way of caring patient. Padron pan na sumabit yara mambu sa rational use of drugs. So sa nga ng mga pharmacies sa preventive healthcare, innovation sa ekosektoriran, nagupad pa ng mga latest na updates. Abago ang mga initiatives may pantag sa local health ay intero ang magingad. Uman sa ragon na ipselebrate tagyang kaiya World Pharmacist Day, makakaayon na si ko inibigay mambu a date ang kaiya International Pharmaceutical Federation sa intero a dunya. Geso kapbugi sa arga ko mani sa pharmacist, apianda ingad sa Leo ago sa Sul da Pilipinas. Makapupon si sagyang kaya ingad Dailigan City sa si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig ba ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news? Antabayanan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Ihahatid po sa atin iyan ni Leo Magpayo sa pagbabalik po ng ating palatuntunan makalipas ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Bumagal ang pagtaas ng presyo ng ari-arian sa ikalawang quarter ng taon. Sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, sinabi ng BSP na ang tumaas ng 7.5% ay ang Residential Property Price Index o RPPI sa second quarter mula sa 7.6% sa unang quarter ng taong 2025. Pinangunahan ng presyo ng residential property sa labas ng National Capital Region ang pangkalahatang pagtaas kung saan nagrehistro ito ng 11.5% paglago. Tumaas naman ng 2.4% ang presyo ng pabahay sa National Capital Region. Sa uri ng bahay, sinabi ng BSP ay halo-halo ang paggalaw ng presyo. Ang presyo ng bahay na kinabibilangan ng single attached o detached units, apartments, townhouses at duplexes ay umakyat ng 13.1% kumpara sa 0.2% na pagbaba sa presyo ng mga condominium unit.
Ang RPPI ay isang sukatan ng karaniwang pagbabago ng presyo ng iba't ibang uri ng housing units pagdating ng ilang taon na kinalkula sa datos ng mga bangko sa aktwal na housing loans. Isa itong susi na binabantayan ng BSP para malaman ang kondisyon ng real estate at credit market ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Asian Development Bank o ADB na bukas ito sa pagpapalawig ng flood resilience initiatives sa Pilipinas kung saan ang mga proyektong pang-infrastruktura ay nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Ayon kay ADB Country Director Andrew Jeffries, mayroong plano para sa 13 river basins sa buong bansa at dahil sa mga nangyayari ngayon, at posibleng mas marami ang ipapagawa sa kanila. Binigyan din ni Jeffries na posibleng magkaroon ng pag-uusap sa kinabukasan kung paano matutulungang matugunan ng ADB ang korupsyon sa mga naturang proyekto. Ang mga proyektong public works, partikular doong konektado sa flood mitigation, ay nakitaang depektibo, hindi tapos o kaya't hindi pa sinisimulan kahit may bilyong piso itong pondo. Sinabi ni Jeffries na kasalukuyang may ginagawang 2 river basins sa Mindanao at isa sa Northern Luzon Sinabi niya rin na may ginagawang inisyatibo sa ilang waste management sa Maynila ang ADB, subalit hindi ito kasangkot sa flood control sa Capital Region. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakikita ang mababawasan ang presyo ng gasolina ngayong linggo, subalit ang presyo ng diesel ay nakikita ang lalong tataas. Sa isang pahayag, sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Bellas na ang presyo ng gasolina ay matatapyasan ng 50 sentimo hanggang 70 sentimo kada litro ngayong linggo. Sa kabilang banda, inaasahan namang tataas ang presyo ng diesel ng nasa 30 sentimo hanggang 50 sentimo kada litro. Sinabi ni Bellas na sumasalamin ang pagbaba ng presyo ng gasolina sa sapat na supply sa Asia kung saan ang supply ay malalagpasan pa ang demanda kasunod ng paglabas ng third batch ng China ng clean export quota volumes. Ang pagtaas ng stockpile inventories ng gasolina sa rehiyon, dagdag ni Bellas, ay nagbigay ng pressure sa mga presyo kung saan inaasahan na matatapos ito dahil sa malapit nang matapos ang summer driving season. Binigyan din ni Bellas ang pagbaba ng halaga ng piso kontra sa dolyar nitong nakalipas na linggo kung saan nagtapos ang piso sa 58 piso kontra dolyar. Sa kabilang banda, nakita ni Bellas na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel ay dahil sa pangamba na hihigpit ang merkado na pinalakas pa ng pangamba sa pag-atake ng Ukraine sa infrastrukturang enerhiya ng Russia gamit ang mga drone at ang panibagong pagsisikap ng Amerika na ihinto o bawasan ang paglabas ng krudo ng Russia na posibleng mapigilan ang supply. Inaasahan na sa Lunes ay maglalabas na ng pinal na presyo ang mga kumpanya ng langis at sa Martes ay ipatutupad na ang bawas at taas singil sa presyo ng mga produktong petrolyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Naubusan ng hangin sa huli si Filipina tennis star Alex Ayala para matalo kay Lulu Sun ng New Zealand 6-3, 4-6 at 2-6 sa semifinals ng Jingshan Tennis Open sa China nitong Sabado. Pagkatapos kunin ang unang set, kinuha ng world number 58 na si Ayala ang 2-1 abanse sa ikalawang set bago nakuha ng world number 146 na si Sun ang apat na magkakasunod na laro. Nakuha naman ng 20 anyos na si Ayala ang dalawang magkakasunod na laro, subalit sinaran ni Sun ang set para itabla ang laban. Napunta naman ang momentum kay Sun sa ikatlong set kung saan kinuha niya ang unang apat na laro. Ito na ang ikalawang talo ni Ayala kay Sun kasunod ng kanilang unang pagtatagpo sa Wimbledon qualifiers nitong 2024. Nakapasok sa semifinals si Ayala pagkaraang talunin sina Alyona Faley, Mei Yamaguchi at Jia Jinglu. Makatapat naman ni Sun si Ye Xin Ma ng China sa finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bilang panibagong head coach ng Magnolia Hotshots, maglalaro kaya si L.A. Tenorio para sa koponan? Posibleng maglaro si Tenorio para sa Hotshots kung gugustuhin niya ito. Sinabi ni Tenorio na kasalukuyang nasa listahan siya sa injury list ng koponan at depende raw ito sa management ng Magnolia. Dagdag ng 41 anyos na sumama siya sa ensayo ng koponan nitong Biyernes at binigyan diin na hindi pa siya opisyal na nagre-retiro na maglaro. Ilang player lamang sa kasaysayan ng PBA ang naging playing coach kasama sina Robert Jaworski, Ramon Fernandez, Norman Black at ang namayapa ng Bobby Parks. Pinangalanan bilang head coach ng Magnolia si Tenorio nitong Hulyo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinangunahan ni Nick Cabanyero at Collins Acowe ang University of Santo Tomas sa isang 93-84 panalo kontra De La Salle University sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament nitong Sabado na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Dahil sa panalo, tinapos ng Growling Tigers ang 17-game losing streak laban sa Green Archers, kung saan ang huli nilang panalo ay noon pang Oktubre 11 taong 2015 sa score na 81-79. Nangunguna ang Lasal 70-59 na may halos 5 minuto na lamang ang natitira sa ikatlong period bago nagpakawala ng 11-0 run ang UST para maitabla ang laban. Nanguna sa opensa si Cabanyero sa natipon nitong 27 puntos habang si rookie big man Acowe ay nakagawa ng impresibong double-double na may 20 puntos at 19 na rebounds. Nagambag din si Amiel Acido ng 13 puntos para tulungan ang UST na mapaganda ang kanilang record sa 2-0. Si Jacob Cortez naman ang nanguna para sa Lasal kung saan nakalikom ito ng 17 puntos habang nagdagdag si Earl Abadam ng 11 puntos para sa 1-1 record ng Green Archers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nasa Los Angeles, California, USA pa rin hanggang ngayon ang kauna-unahang Phil American Grand Winner
ng 20th season ng America's Got Talent o AGT na si Jessica Sanchez dahil meron pa rin itong promotional activities na kailangan niyang harapin na may kinalaman sa kanyang recent win sa nasabing American Talent Competition. Pero pagkatapos ito ay lilipad siya patungong Texas, USA kung saan siya ngayon nakabase along with her husband na si Ricky Gallardo at doon na rin niya nakatakdang isilang ang kanilang first baby in less than 2 weeks time. Hanggang ngayon na hindi pa rin makapaniwala ang Phil-Am singer na naabot na niya ang kanyang matagal ng pangarap na maiuwi ang titulo at grand prize na $1 million. Part ng kanyang $1 million grand prize ay ilalaan niya sa educational plan ng kanyang baby na nakatakdang lumabas any day soon. Although priority ngayon ni Jessica ang kanyang panganak, marami na rin naka-line up na projects o proyekto ang naghihintay para sa kanya, kabilang na dyan ang recording and concert tour na inaasahan ng marami na mapapasama rito ang Pilipinas. Kung gumawa ng record ang Filipino singer na si Sofronio Vasquez noong isang taon sa isa pang American Talent Competition ang The Voice USA nang tanghalin siyang grand champion, this time ay si Jessica naman sa 2025 AGT 20th season. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, mayroon ng bagong nagpapatibok sa puso ng kapuso actress na si Carla Abellana ngayon. Ayon sa kanya, matagal na rin niyang kilala ang lalaking nakikipag-date sa kanya. Quote and unquote, "It was a date, I've been actually seeing him. Nakita niyo naman, nakakadalawang post na po ako, diba? Parang may pagka-soft launch ako. Pero matagal ko na po siyang kilala, so na-mention ko naman po na I've been open to dating and I have been dating. So ini-enjoy ko lang siya dito po. I've said it naman na before, it's about time that I open myself to dating, meeting new people, so I decided to try it. There's a second date. We'll see if there's gonna be more dates." Yan ang pagtatapat ni Carla sa Fast Talk with Boy Abunda. Napabalita ang isang Amerikano di umano ang sinasabing mysterious guy na nakikipag-date kay Carla ngayon. Quote and unquote, "Napaka-random lang po talaga ng fast talk na yan. A fam. Hindi po siya a fam." Yan ang paglilinaw ng aktres. 7 taon munang magkasintahan bago tuluyang nagpakasal noong 2021 sina Carla at ang aktor na si Tom Rodriguez. Taong 2022 naman ang nagkahiwalay ang dating mag-asawa. Kahit matagal ng hiwalay ay hindi pa umano nanunumbalik ang pagiging magkaibigan ng dalawa. Quote and unquote, "Not at the moment, not now." Yan ang pagtatapat niya. Bukas naman sa posibilidad ang aktres na muling maikasal sa takdang panahon. Quote and unquote, "Ayoko na pong maging close yung aking pag-iisip na ganon. Of course, I want to be open to enjoying myself and falling in love or being in a relationship. Whatever is meant for you will come to you and wag masyado pong isipin o mag-worry about the future. It takes time pero just keep going." Yan ang makahulugang pahayag ng kapuso actress. Noong Marso ay naibahagi ni Carla sa kanyang Instagram account ang tungkol sa egg freezing procedure na kanyang ipinagawa sa isang fertility clinic sa Quezon City. 39 na taong gulang na ngayon ang aktres at nagnanais talagang magkaroon ng anak balang araw. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagtatapos ng ating segmento, kumalat na naman na namatay na di umano itong si Chris Aquino at si Claudine Barreto pa raw ang nag-post.
As usual, fake news itong kumalat na ito. Noong September 9, ibinahagi ng dating Queen of Talk ang isang update sa kanyang buhay na isiniwalat na sasailalim siya sa mga bagong surgical procedure habang patuloy siyang nakikipaglaban sa ilang mga autoimmune disease. Ibinahagi ni Chris na napakaraming nangyari mula nang siya ay na-ospital dahil sa kanyang mga medical condition. Quote and unquote, for example, someone I love and broke my heart because he left me when my health issues were getting worse. I don't know how he knew where to find me, but about 10 days ago, he surprised me. He said he wanted to see how I was, and a few days after via text, he apologized several times. Yan ang bahagi ng post niya that time. Sabi pa nga niya, quote and unquote, we know why we aren't meant for each other because mine is a lifelong battle. Autoimmune has no cure. His fulfillment comes from working with communities and going all over the Philippines. Maalalang naging jowa ni Chris ang former Vice Governor ng Batangas na si Mark Leviste at surgeon na si Mike Padlan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga ka-chismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan nating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kila Milo Junela, Susan Aizon, Anthony Pimentel at syempre sa ating Warcast kay Justin Osias. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente at Jerome Toledo sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa sa ating regional news. At syempre, ang naghatid ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan kay Sir Leo Magpayo at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.